Ang kailangan lang natin i-import actually in 1 year based on projected harvest is 3.6 million tons. No? Para malaman lang ng lahat, as of end of September, naka 3.5 million tons na tayo na importation. No? But kung susumahin ho natin yung January to September ng dapat natin i-import, dapat nasa 2.7 lang tayo. Pero na-import natin is 3.5. So we are 800,000 tons in excess sa importation. And ito ho, wala kaming magagawa sa DA dahil ang batas clearly says na liberalize to. At kung hindi namin aprubahan o aksyonan ang application ng isang importer, within 7 days, deemed approve ito. So yan ho ang existing batas natin as of the moment. So yan yung isang problema. Kaya tamang-tama ho na pinutol ng ating presidente yung importation na initially, ang in-announce lang natin 60 days. But ang EO na lumabas, actually, walang end date yung lumabas na EO. So I go to my, ano ho ang moves natin ngayon. I-extend na ho ang import stoppage till end of 2025. No? Tapos, of course, ang wish din natin is tumaas ang taripa ulit. But ito yung pinag-aaralan pa ng ating economic managers and yung implications. So may dalawang plano naman tayo. Of course, kung tumaas ho umakit ang taripa, well and good, 35% as sinabi din ng ating speaker. Pero kung hindi naman mangyari yun, ang plano ng DA at although more or less approved na nito ng presidente, we will allow importation in January for 1 month. Tapos February ikakat ulit hanggang April, no? Para yung harvest season natin ng mid-February until end of April, wala na namang import. So parang this is already thinking ahead on 2 options, taas yung taripa or stop again. But I believe we have to import by January just to make sure kasi ang imported stocks naman natin na hininto natin ng September, tingin ang estimate ng DA, mauubos yan ng end of November. So December, we will be running purely on local stocks. Walang imported rice na well-milled. So medyo delikado rin yung ganung sitwasyon. So malamang kailangan Enero magpasok tayo ng at least 300,000 tons lang. Ang paniwala ng DA at sa personal calculation ko, ang dapat pumapasok lang buwan-buwan is 300,000 tons or 3.6 million a year. And last year, ang in-import ng Pilipinas is 4.8 million tons. So may carry over pa actually tayo from last year's over-importation ng mga 1.5 million tons. That's why we are in this situation now. So yun yung plano dyan. Meanwhile, meron tayong hinihintay na EO mula sa at Malacanang na nandun nakalagay sa EO. 1 is yung minimum floor price natin of palay and rice by government procurement. Tapos wala din kasama sa EO yung hindi pwedeng bumili ngayon ng LGU or any Philippine government agencies ng bigas na imported. Anong nangyari kasi, kaya malaki din yung ating stock sa NFA, dapat pwede tayo mag-dispose kung may bagyo o kaya may kalamidad. Ang problema, nung may bagyo, may kalamidad, hindi nakapagbenta ang NFA kasi ang presyo namin 33. Ang gusto ng merkado, mas mababa at imported nakakabenta ng 26. Kaya halos lahat, bumili, alam naman nyo siguro niyan yung mga LGUs, nung kalamidad, bumili ng imported na bigas. So, yun ang isang EO. Then, another EO, hinihingi namin ng 3 billion fund for warehouse logistics and to procure storm damage palay sa storm or flood damage palay. So, hinihintay din natin yon. Plus, emergency procurement of warehouses nga or emergency lease. Sa ngayon, wala sa batas na pwede kaming gumawa niyan. Kailangan na yung pabid and baka tapos na yung harvest season bago magawa. Kaya hopefully within the next few days lumabas na yung EO para makagalaw kami ng kahit papano.
So yun lang, Mr. Chair, yun ang position ng DA as of the moment moving forward. Thank you.